Ako po si Marciano Amper, nakatira po dito sa Barangay Banban, Ilaya, Sitio Ilaya po ito. Ang bayan po namin Ayungon, Negros Oriental. Ang disability ko po ma'am ay visual at saka ortho po. Yung right na binti ko ay napilayan po yung tuhod nito. Dahil sa pag-aalaga ko ng karabaw dati. Panghanap buhay ko talaga yung pagbubukid ng palayan. Kaya nag-alaga ako ng karabaw, lumaki siya ng lumaki. Ngayon ay naging matapang at hindi ko na masyado napigilan. Pinagbibinta ko nga yun dahil ay napilayan ako sa tuhod nun. Tapos yung visual ko naman po ay isa po akong carpenter po ma'am. Natalsikan po ito ng pako. Ang pinakamabigat po sa disability na naranasan ko po yung napilayan yung tuhod ko kasi nawalan ako ng trabaho sa loob ng 2 taon at nag-aaral pa yung mga anak ko. Buti nga kamo, nakapag-ipon ako ng kaunti, then kinikita ko dun sa bukid na taniman ko ng palay. Nakaimpok ako ng kaunting pera sa bangko. Kaya yun ang ginasto ko habang nag-aaral yung mga anak ko. Nahirapan po talaga ako dahil ako na lang po ang mag-isa na nag-aaruga ng mga anak ko ma'am kasi iniwan po ako ng misis ko. Nag 3rd year college pa yung panganay kong anak na ngayon ay naging guro na, nagtuturo na talaga dun sa Bindoy. Tapos yung pangalawa ko, lalaki, papaaralin ko sana ng isang seaman, nag-asawa. Ang pangatlo ko naman po ay bagong graduate, yung graduate ako sa Atreb training dun sa Dumaguete. Graduate siya ng computer engineering po. Yun lang po. Tapos yung bunso ko naman, sa ngayon 3rd year college, forestry po yung kinuha niya. Sa pandemya po, ma'am, yung naranasan namin, nahirapan kami dahil hindi kami basta-basta makabinta ng ng mga pinagbibinta namin tulad ng mga alaga naming hayop. Wala kasing marketing noon. Kahit na magbibinta kami ng kung ano-ano yung pananim namin tulad ng mga produkto namin dito, saging, ayun ganon, mga ganyan. Wala kaming mapagbibintahan dahil parang nakakulong kami dito sa barangay namin. Yun, parang nahirapan talaga kami. Ay, buti nga kamo, tinigil yung mga nag-aaral ng mga anak ko. Video nabasbawasan din kang kaunti kasi wala namang pasok sa paralan. Hindi din kami nahirapan doon sa pangangailangan ng pera kasi pag nag-aaral yung mga anak mo, kailangan talaga ng pera. Unang-una, hindi kami basta-basta makakapunta sa market area namin. Hindi kami basta-basta makakapunta, unang-una noon. Tapos yung kailangan namin yung panglingguhan namin kinikita na wala. Yun ang naapektuhan namin kasi nagtatanim din ako ng gulay. Wala kaming mabinta dahil walang market na nagbubukas. Yun, naapektuhan ay yung mga extra income namin. Kasi pag nagbubukid din kami, by season to ma'am. Simula nang mag-prepare kami ng taniman namin, aabot ng 6 na buwan yan. Kung wala kami extra income, walang mangyayari sa buhay. Lalo na nag-aaral yung mga anak ko. Kaya kailangan ko na pag-isipan ko na kahit anong negosyo na mapapasukan ko tulad ng pag nagluluto, pag mayroong nag-u-order sa akin, nagluluto talaga ako niyan. Kahit na litson, pwede rin. At saka yung pandesal ko na, yung malunggay pandesal, marunong ako niyan. Dahil po kayo yung mga facilitator namin dito sa probinsya namin sa Negros, dito nga kasama ninyo si Ma'am Dimple. Ito, isa po siya na facilitator sa kasi Ma'am Christy, Ma'am Ganggang. Ito po sila si Sir Patrick, wala dito nakasama. Nagpapasalamat po ako kasi isa po ako na napadala ng focal person namin dito si Sir Jonaldo po, na ako po ay maging isang napili na makapag-training sa Atreb po. Kaya nagpapasalamat ako sa Atreb na nabigyan din ako ng pagkakataon na maging member ng Atreb po ma'am. Ang nasalihan ko po na training DBBT ay Digital Business Basic Training po, ay ito po magagamit po sa pangkabuhayan na pang extra income po lang. Sa ngayon po ma'am,
napag-isipan ko na yung natanggap kong pera na 5,000 ay bibili ko sana ng biik sa ngayon. Ang kaso nga lang, may problema kami dito sa barangay namin. Nagkakaroon kami ng ESF. Nagkakaroon ng yung may mga sakit ang mga alagang baboy namin dito. Kaya hintayin ko muna na maging okay na ang mag-alaga ng mga biik. Bibili ako ng biik para pag lumaki na yung alaga kong biik, ibibinta ko at saka dagdagan ko kung makabili ako ng ubin. Ako po, kahit na wala po talagang connection dito sa barangay namin, pumupunta ako ng Tambo. Ganina nakunta ko ako dahil talagang nagsasadya akong pumunta ng Tambo kasi yung mga programa namin sa PWD, lalong-lalo na programa na isa po ako na pinapadala ng mga barangay na nag-organize ng mga PWD po. Hindi ako marunong humawak talaga ng digital. Natutunan ko ring humawak ng mga touchscreen na mga gadget dahil nakapag-attend ako ng Atrib, yung mga yahoo.com, doon ko nalalaman. Ang kaso nga lang, ang problema namin dito sa barangay namin, loob connection talaga kami dito. I-invite ko po yung mga kasamahan kong mga PWD, lalong-lalo na sa visual, kasi yung Atrib po ay nakikita ko po na kayang-kaya nilang humawak kahit nasa computer, yung mga cellphone na yan, dahil po ay doon ko nakikita at doon ko rin nalalaman yung tinatawag na talkback. Hindi pala yun sa yung mga touchscreen na yan, pero talkback pala magagamit doon sa mga totally blind po. Kaya tina-challenge ko yung mga kasamahan ko rito, mga PWD, na huwag tayong mawawala ng pag-asa dahil may Atrib tayo na makapagturo sa atin kung paano natin gagamitin yung mga gadget natin tulad ng mga touchscreen po. Maraming salamat po ng founder ng Atrib po sa Voice Philippines, Norpel, PFID, Liliani Pans. Sa bawat barangay pinupuntahan namin, i-advise ko po na kung mayroon naman uli na training na isagawa sa Atrib dito, sasali sila para nang sa ganon madagdagan ang kanilang kaalaman tulad ng pagsali ng DBBT po. Magagamit po ito ng mga pang extra income. Yun lang po. Ako po, ma'am, ay nagpapasalamat sa inyo po na sinasadya nyo puntahan yung lugar namin kahit na pinakabundok po ito sa lungsod ng Ayungin. At nagpapasalamat po ako na kahit na nasa malayo kayo ay pinuntahan nyo ako para naman makausap at ma-interview po. Yun lang po. At kasama po si Ma'am Dimple, Ma'am Christy, Ma'am Ganggang. Yun po ang alagang-alaga kami dito doon sa Dumaguete. Ito si Sir Joben. Sir Joben pala, yung driver nyo. Sir, salamat po. Sir Jonaldo po. Kumpare ko po to.